Sa kamay ng 15 mahistrado ng Korte Suprema, malalaman na magiging kapalaran ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund Law. Dumulog sina dating Bayan Muna Representatives Nery Colmenares, Carlo Zarate at Ferdinand Gaite sa korte para ipadeklarang unconstitutional ang Republic Act 11954 o Maharlika Investment Fund Act of 2023. Kasama sa mga tumatayong petitioner si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Maglalaan tayo ng pondo sa isang korporasyon na hindi naman natin alam kung kikita. Sa gitna ng walang ayuda, mahal na presyo ng bilihin, maglalaan tayo ng hundreds of billions of pesos sa isang korporasyon na hindi nga natin kilala kung sino mga direktor. Giit nila minadali ang pagpasa ng batas sa pag-certify ng Pangulo sa Maharlika Bill bilang urgent. Dahil wala naman daw public calamity o emergency, nilabag daw ng batas ang Article 6, Section 26 ng Konstitusyon na nagtatakda ng tatlong pagbasa sa tatlong magkakahiwalay na araw sa isang bill bago ito maging batas. May paglabag din daw ang House of Representatives at Senado sa No Amendment Clause ng Article 6, Section 26 ng Konstitusyon. Napasa na ang bill on third reading and final reading. Matapos noon, binago pa nila ang laman ng bill kahit na wala nang sesyon ng Kongreso dahil sinidye na. Hindi rin daw sumalang sa test of economic viability ang naturang batas. Sa 3-page business proposal para sa Maharlika Investment Fund na ipinasa, hindi raw nakalagay ang komputasyon kung saan nakabase ang estimated returns para masuri ng Kongreso at publiko. We have to understand that this fund is not a private fund of the Marcoses or even private individuals. Nagmumula ito sa pondo ng kalakhan, mga government financial institutions. Makikinabang dito yung mga dayuhang monopolyo kapital na naman. Hindi necessarily yung local economy, mga negosyante, and definitely, hindi makikinabang ang ordinaryong mamamayan, ang mga taxpayer na magbabayad ng capitalization na 500 billion dito sa Maharlika Investment Fund. May paglabag din daw sa independence ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang batas. Paliwanag ng mga petitioner, hihingi pa raw ng pabor ang Monetary Board sa Pangulo para maaprobahan ang anumang hiling nito na bawasan ang magiging kontribusyon nito sa Maharlika Fund. Ang Maharlika ay hindi independent sa Malacanang at maaring gamitin ang pondo nito sa korupsyon o cronyism na kung saan papaboran ang mga negosyante na kaibigan ng Malacanang at masasangkot dito ang BSP. Hiling ng mga petitioner na maglabas ng temporary restraining order o status quo anti-order ang Korte Suprema para agad na mapigilan ang implementasyon ng batas. Nais din nila magsagawa ang Korte ng oral arguments para mapakinggan ang argumento ng mga pabor at tutol sa Maharlika Fund Law. Anjo Alimario, CNN Philippines.